pa, November 2 pa talaga siya. But traditionally, we dead relatives and loved ones every November 1st. So, ngayon naman, magkikwento tayo mag-share tayo ng mga hindi malilimutang mga experiences na kakaiba, out of this world. Ayan. So, yung mga, bahala na kayo kung anong klaseng out of this world experience ang inyong na-experience, especially pag kayo ay mag-isa. Mali ako na pinipindot. So, sinong gusto magsimula? Ayan. Walang may gusto. Pababa. Pabawal naman. Pag Ate Bulileng magsimula. Magsumunod ka. Ayan. So, look, paano yung kung background mo yung Wag! Ayoko na. Hindi na ba ako kinikilabutan, lalo na yung picture na yun, nakakabwisit. Kambal na AR. Creepy ng mukha ni Kate. Kambal na AR. Kaya alam mo yung yung pelikula na siya yung ampon. Tapos pinatay. Parang ganun si Katie. Yun nga, there's something wrong with Esther nga, manager. There's something wrong with Esther. Yeah. Ayoko mag-earphone. Sisimulan natin ang kwento. Kababalaghan. Ayan. Actually, itong kwento na ito ay way past was a little boy. Ayan. So, madalas kasi kapag ako nung bata napakasipag ko, no? So, pagkagaling ko sa eskwelahan, madalas diretso na ako sa bahay. So, ginagawa ng nanay ko para hindi ako makalabas, kinukulong ako. Bali, literal na kinukulong. So, parang kinakandad. Pag dumating ako sa bahay, papasok ako, tapos meron siyang trusted na kapitbahay or yung sister-in-law ko. Siya yung may hawak ng susi ng kandado ng bahay namin. So, kapapasok na ako, ilalak niya na yung pintuan para hindi ako makalabas. So, lagi ako nandun sa bahay. Mag-isa, walang kasama. To some weird reason, nung bata ako, hindi ko siya actually experience This is the experience of my sister-in-law and yung isa sa mga kapitbahay namin. Na it just happened, hindi siya nangyari ng isang beses, dalawang beses, hindi like mga 5 times. Siyempre dahil sa pagod, minsan inaabot na ng gabi dahil yung nanay ko umuwi galing sa work, siguro mga almost 9 o'clock na, ganyan. So, dahil sa Makati pa siya nag-work. So, madalas nakakatulog ako sa pagbabantay ng tindahan. Pero, may mga times na pagbibili sila sa tindahan namin, nakikita nila tulog ako. May mga oras na napapa-atras sila. Parang ayaw na nilang bumili kasi daw, madalas daw meron daw akong katabi. Meron daw nagbabantay sa akin na itim na damit. Mahaba yung buhok. Tapos hawak-hawak daw ko sa ulo. Ginaganyan, himas niya. Ano yan? Hinihimas akong ganyan. Sabi mo kasi mahaba ang buhok, nakaitim. Sinahawak ka ng ulo mo. Hindi, pero itim naman yung buhok. Hindi naman puti. Ano siya? Nakapag-parlor na. Oo. Nagimaya. Kumigda na siya sa ni. Pagki-Christmas na kasi. Congratulations, Kuya Alex. Yes! Alright. So ayun, ako
ako personally kasi, namin ko naman na hindi talaga ako ramdam. Madalas ako nakakaramdam like tinatayuan ako sa balahibo like yesterday, no. Pero before ko ikwento yun, hindi talaga kasi ako nakaka-experience talaga nung nakakakita. Pero yun talaga yung mga bagay parang mararamdaman mo na lang talaga sila. Mas malakas yung vibes ko na kapag merong something, parang hindi ko sila man nakikita pero grabe, OA, as in para kang, alam mo yung nadudumi ka na di ba tumatayo yung balahibo mo kapag parang duming-dumi ka na. Pero yung sa akin, like na-experience ko na naman siya kagabi. Grabe. Kagabi lang. Yung nakilala siya dun sa live sa PL ni Queen VJ si RJ, no, nagpapa-testing siya ng music niya ng sound card niya. Tapos kagabi nagpunta sa akin Mami Oni. So punta siya, tapos bigla kami napunta sa topic na bigla na sinabi niya na, "Boys, alam mo ba na nakita ako?" Sabi ko, "Ha? Bakit ganun?" Sabi niya, "Ba't mo naman in-open up yan?" Kasi nakikinig ako ng kay Jessica Soho dahil. Bigla niya sinabi na, kasi parang may nakakita doon sa dulo, dito. Sabi ko, "Ha? Seryoso ka?" Bigla grabe yung si Alex. Siya yata yung nasa likod mo kanina. Grabe yung kasi wrong turn. Alam niyo yung yung dito sa batok hanggang ulo. Pero sa akin hanggang kalahati ng katawan ko kahapon. Ang lakas. Kinikilabutan ako. Oh my God. Seryoso dito sa may kanto. Sabi niya, ano yung nakalagay doon? Nandun yung pagkain ko kahapon. May supot. Si RJ? Sabi niya. Si RJ. Oh. Si RJ nagsabi sa'yo? Oo, kahapon. Kagabi. Tapos yung oras pa na alas 3 ng madaling araw. So sabi ko, ewan ko i-etchos lang ako nito pero iba talaga. Parang na-trigger na naman yung ko. Na-trigger na naman yung kilabot factor ko. Pag meron talaga ako na... Ngayon hindi naman. Hindi ko siya nararamdaman. Parang may konti lang sa ulo ko. Pero hindi. Dahil siguro out of... Alam mo ba nakakakita ba? Sabi niya, ayun ka dyan o matakot agad sa Pero sabi niya kanina kasi may nakita ko. Yung pag nakaupo doon, oh my God, niya? Gano'n. Yung paa, na parang gano'n. Parang sa The Ring na bata. Oh, Ring bata, oo. Oh, dito sa may kanto. Sabi ko, bintana na yan eh. Bintana yan na yan. Buti na lang, hindi ko pa napapanood yung The Ring. Hindi ako makarelate. Kinikilabutan ako. So, yun. So, ngayon, pretend na mag-live po sa madaling araw. Lagi lang kayong titingin sa likod ko. Kung may nakikita. Asking sa tuwing umaga, ayan. Tingin-tingin lang din kayo sa may kanto, ha. Ate Buleleng, hindi ka malalaglag talaga. Baka meron kayong makita. Ayan. Si Ate Buleleng ko na rin. Pader, tas pinto, bintana. So sabi ko kasi, itong bahay na to, 2 years pa lang naman na 2 years ko pa lang nalilipatan. So very new to me. But sabi ko, I haven't seen anything unusual. But hindi na rin naman first time na may nararamdaman ako. But yung kagabi talaga, iba talaga. As in, yung hindi lang kilabot sa ulo ko, hindi umabot hanggang kalahati ng likod ko. Yung taas ng balahibo ko hanggang dito. So nararamdaman ko siya talaga parang hanggang sa pero sabi niya hindi okay lang naman, wala naman hindi naman siya negative hindi naman siya negative entity. So sabi ko, okay. So at least parang I'm safe. Parang papatayin ako ni Kuya Alex. Pero yung pero parang alam mo yung pero yung hindi ko pa rin mawari hanggang ngayon na yung bata, na every time, like 5 times na lalo nakita na pupunta sila sa akin na bibili sila ng something sa tindahan, tapos nakikita na lang tulog ako. Tapos
selected few people na nakakakita talaga na rin talaga kung ang weird kasi hindi lang isang tao kikwento, like iba-iba sila pero same person na nakikita nila na babae na mahaba buhok na kasi hindi na nakikita yung mukha tapos nakahawak lang sa akin na hinihimas ako. Buhay pa naman ko data. Siguro kung nangyari yun, hindi ko alam ko pero iniisip ko rin, baka guardian angel ko pero ba't nakaitim, di ba? So talaga? Pero sabi nila, mas okay daw ang itim kesa daw sa puti. So, that is my story. Ayan. So, next naman tayo. Kuya At, bago natin ituloy ang kwento, habang nararamdaman mo pa kami at nakikita, ay ipakita mo na time check po tayo. It's 9:09 p.m. and you're still listening to our Sugar Rose Agency Halloween special. Again, happy ba ako? Alex, nagkasalita ka na ata. Okay naman. Go. Okay lang yan. Sige. Okay lang. Pakilala sarili mo, anong suot mo, sino ka? Ako si Ali ng Sugar Rose Agency at pagkakantahin ko ay isang awitin ng Slapshot. Sige. Let's go! Let's go! Hey! Draw! I try to let myself today and hope those feelings go away. After five days I just wait I'll be here. You're Nothing is to move, I'm breathing hard attack. The fields of flames like a nigger in my right out. All the what do you need? So, feeling but I can't hide. 2, 3, 4. Hey. I try to crawl inside of you and make you feel the things we do. I turn away to what you got. I'm still like you, but if you inside, I feel you. Beautiful me. I see you.
You start Jump as you stand up back to back. See you disappearing, the eyes get too back. I wanna leave it up, when I'm back at the top. Looking you to move on, bring your heart attack. You do the things like a little in the bay now. Episode, but you think they play the know how. To come to something that wants to be played. Turn around if you want to live. But take away your heart. I got no body, but I get the head of steel. I wish I get inside. As I fall out of the feeling that I get high. Disappear as you stand back to now. 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 Stand back to now. Disappear as you stand back to now. Disappear as you stand back to now. Disappear as you stand back to now. So take away my heart. Talk from home inside me, but I just get hold to you. I wish I never tried. Oh, the world is feeling that I can hide. 1, 2, 3, 4, 5, Alright. Thank you so much. Ayan, before tayo mag-proceed, ayan, screenshot so much. Ayan, before tayo mag-proceed, ayan, umuwi yung boses ko. Alright, so, screenshot muna tayo, post daw, SS. 1. Alright, thank you so much. Guys, so now let's thank you Kuya Alice for that. Now let's proceed to Abolile. What's your Howie Camero? Ayan, sa mga bintilat pala, meron din kami. Mag-mute na lang po. Ayan. Ayan, pamute na lang po sa mga may ventilador. Utang na loob. Mute pa pala ako. My goodness. Ayan. Siguro po, ikukwento ko na lang is... Iniyat na si Kuya Alex, sorry. Yung last year. Which is nasa hospital siya noon. Nung nag-aagaw po kayo siya, tapos kumbaga yung tita ko is naghahanap na siya ng pera kasi ilang araw na rin siya nun so pagpus na sila stress. So ayun, then ay nakuha siya 2,000. Then ayun, madaling salita, wala ng pera yung wallet niya kasi kinuha. Then nung naiuwi na po siya, after siyang madaan sa market, nauwi na siya sa bahay. Tapos nandun na kami lahat. Tapos siya nag-ulit pinta ko yung wallet. Biglang, meron ulit siyang lawan. Kasi ito yung tatay ko nang nabuhay ba is manggagamot po siya. Ayan. Short but sweet. Ayan. Diba? Kanino yun? Kasamaan. Kasamaan. Sa ground naman.
May grounded na mic. Kanino ang grounded naman? Ayan. Alright. So, thank you so much, Ate Buleleng. So, in short, ang kanyang Ay, lolo ay maraming alam mo, pera. Dahil sigurado unlimited ako, naman ang kanyang bilang. Ang wallet niya ay Seiko. Hindi na uubusan ng lamat dahil maswerteng wallet. Seiko. Maswerteng wallet. Oo. Oo. Lolo. Pag ikaw baka naman dinalaw pwede ng mo na lolo, bigyan ng pitaka. ako. Gusto mo ba? Tapos biglang pumunta dito. Sabi ko, kayo po ba yung lolo ni ano? Kayo po ba yung tatay ni Ate Bulele? Peram po ng 2K. Peram po ng 2K. Pang pa-RC lang. Alright, so thank you so much for that Magandang gabi po. story. Ayan. Doon naman tayo kay Dos. Haba-habaan mo naman, Dos. Ito based on my trust story. Actually, randomly ito eh. Haba-habaan nyo Pero doon na lang naman. tayo siguro 2 hours sa pa tayo. connected sa buhay ko. This story is regarding to my father. Way back 2009. Na-salvage kasi yung father ko. So as in salvage. So pinasok kasi yung bahay namin din salvage. So nung dinala na siya sa hospital, meron kasi kami usapan magkapamilya na kahit anong mangyari, hindi kami magpapalagay ng tubo or hindi kami gagawin na lahat para mabuhay ganun. Tapos dahil parang 9 years old lang ata ako nung panahon na yun. So hindi ako makapag-decide. Ang nagde-decide lang is yung first wife at saka yung mga tito-tita ko, ganun. So hindi kayo makapag-decide ni mama kasi nga second family kami. So ganito yung nangyari. Although may pera naman din kami, pero hindi ko alam bakit nila ginawa yun. So nagulat ako. Andun ako sa parang sa may hospital. Di ba may ICU ba tawag din yung parang pag sa mga delikado na ganun? ICU. So ICU. So nandun ako sa may parang yung hallway, yung pababa ganun. Tapos nakita ko yung papa ko. Tapos sabi ng papa ko, huwag kang pumayag. Kung ano man yung gawin nila sa akin, huwag kang pumayag. Tapos pumunta ako kay mama. Pinento kay mama. Tapos kinento ni mama dun sa mga kamag-anak. Ayaw nila maniwala. Tapos nagulat na lang ako. Ayun, binigay nila yung organs ng papa ko. Kapalit ng pera. Tapos yung donor, sinagot niya yung parang bill. Tapos yung natira dun sa pera, ibinili ng lote sa Loyola. So, bago siya totally i-ganon, nung pinakita pa sa amin, pala yung itsura pag wala ng organs, yung parang lubog na lahat, as in kasi dinala namin siya doon para namamaga siya dahil nga doon sa tama ng mga bala. Pero nung nawala na siya ng organs, parang biglang bumagsak yung katawan niya. Tapos doon ko na-realize, kaya pala napakita yung papa ko sa akin. Nagalit siya na kahit anong mangyari, wag ka akong papayag. Kaso wala akong hindi ako pinakinggan, pero kinuwento ko sa nila yun. Oban nakaburol yung father ko. Hindi hindi mo maipinta yung mukha niya na, di ba sabi nila, pag namatay ka parang tulog ka lang daw, ganito, ganun. So habang nakaburol siya, habang nakaliti kami sa kanya, ang nakikita ko na humihinga siya, tapos nakita ko siya na nakatayo lang doon sa pintuan ng bahay habang nakaburol siya. Kinukwento sa kanila, so, nasa 1-year-old lang ata yun, or hindi 1-year-old yun kasi nakapagsalita niya. Parang 3 years old ata. Nagulat kami, pagbaba niya may cross siya sa ganito. Tapos tinanong namin sino nilagay, sabi niya si Tito. Ayun. So doon na kami nag-anuhan, yung parang naparinig kami na hindi namin alam kung ano nang gagawin namin. Tapos nagpadasal bigla yung experience. Tapos sa CR, parang dun sa loob ng bahay kung saan siya nakaburol, parang andun siya, mahilig kasi siya magluto. Tapos favorite niya lutuin ganito. So parang nakikita namin siya sa CR. Tapos parang every time na may magkasabi na ngayon na nandito siya, nagpapadasal. Parang ang sabi pa nga doon, patawarin palayain ng kaluluwa ni ganito, ganun, ni Papa, parang ganun. So ayun nila kasi maniwala na galit yung father ko na tinanggalan siya ng organ, tinuloy pa rin kasi nila.
Yun. Thank you so, So, may much, galit. Dos. Oo. Siyempre naman dapat kailangan kasi talaga yung mga meron yan, may consent yan. So Hindi kasi actually kami yung mga napakanggan dad kasi second family kasi kami. So meron kasing Mm. legal na asawa at meron pamilya talaga. yung first family pumayag. Hindi lahat, pero nag-majority yun sa mga kapatid. I see. Sabi, ano daw, after 10 years, so kung 2009, dapat 2019 kasi after 10 years, makikita daw namin ang nagdadunitan to. Pero hindi naman namin nakita. Sa topic na papipiliin ka kung mabubuhay ba sa ganito sa ganun. Yun lang. Sa ibang talk show yun. Salamat. Yun lang. Yun lang. Sige, go. First time ko makapunta kila Ate sa Balagtas, sinabi ko nila to. Ano yung nakita ko kay Ate? Nakita ko din. Sabi ko, sino yung babae yung nai? Kasi hindi pa ako gala kila Ate eh. Ate hindi na nakakapin na Ate AR pero sabi na Ate AR dahil doon sa nag-alay ko pangatong sa kapag ulan na kailangan nilmonya sabi ko busy no to sabi ko babae siya medyo mataba maliit medyo parang yung buhok na is parang panlalaki na gupit tapos sino ba takot pa sa akin no Mondi? Sinabi ko hindi na-describe. Sinano ko talaga nung describe ko yun. At hindi ka hindi hungry yung pangalan mo. Sadness. Hindi glutton yung Yun lang. Thank you. Sino nga ba? Sino ba talaga? Hindi, Ate AR, sino nga yun? Yung dinescribe yun. Di ba sinabi ko sa iyo? Sabi ko, Ate AR, may kasama kayo dito. Di ba gumanon ako, Ate AR? Sino nga yun? Hindi ko na... Yung dinescribe ko sa tapos sabi mo, isa lang yung kilala ko. Pero totoo isa yun. lang ang Sabi mo sa akin, isa lang yung kilala kong ganyan. Isa lang ang kilala ko na gupit lang si Tita Aloha lang. Yung gumanon sila sa akin, isa lang ang kilala kong ganyan sa description mo, gumanon sa akin si Mondi. Diba? Sure. Nahanap ako sila ng picture. Hindi naman ako mapakitaan ng picture kaya di ko ma-effect kung siya talaga yung nakikita ko. So medyo mainit na ngayon. Umaakit na dito sa bato ko yung init. Hindi ko alam kung bakit. Pero totoo yun, yung namatay naming kapatid sa Teloha. Pero ayos ko yung sa tingin ko, siya na. So, kung bakit. Ako next nag-opening na ako. I-share ko sa inyo, na bata pa lang kasi ako nito. Siguro 11, mga 8, 6, then, di ba, syempre bata ka pa, hindi mo pa alam kung ano yung mga nakikita mo, di ba? So, nangyari, hindi rin, araw kasi siya tapos pinako yung nanay ko na magpala so pag ko dun may race namin tapos meron akong nakitang white talagang pinaka-white alam mo yung matingkad na puti na hindi mo siya parang lighting lang hindi talaga siya tele basta para siyang sinag. Tapos lumis siya dun sa may skinny pa siya doon. So, tininan ko tapos dun may pinaka yung pag ganon, tapos pag ganon siya. Tignan ko kung sino. Kala ko lang si mga sila ate ko lang, ganon. Tapos nung nandun na kalagi na ilan district in sa pier noon. Tapos nagulat na lang ako kinabukasan
may namatay sa ano to? Katapat namin na kapitbahay. University. Ganon. Hala, sabi ko, parang nawento ko yun kay Nike. Bukas na. Tapos, yun, di ba, iisip pa ako nun. Kasi elementary, parang hindi pa naman ako ganun ka-mature. Ito na, ano, di ba yung father ko na days lang ramdam sa akin. Kasi yung father ko, namatay siya sa bayan yung pusto. Ang ano niya, ang itsura niya yun, para siya as in, nakasubsob siya dun sa may timba. Ganon. Parang alam yung yung paligid nung sa banyo mismo, ang itim, kain siya, parang may makahiga, as in, parang naagnas, ganon. Ganyan yung ako, yun, syempre tumakbo ako. Tumakbo kasi bata pa ako nun eh, kasi tapos galit pa ako sa ama ko nun kasi hindi ko talaga siya gusto na naging kasi sa the way na pagbubugbog niya sa mother ko nung time na yon. Basta hindi ako father's ano ba tawag doon? Papa's girl, ganun. So noon, nagparamdam siya. Tapos natakot lang ako. Tapos pinagdasal na lang namin. Kasi kinuwento ko sa nanay ko na ganun yung na-experience ko. Ayun. Yun lang. Doon lang natatapos ang aking kwento. Thank you so much. Si Sadness, nung nabusog, inantok. Hindi talaga siya mukhang sadness. Para siya yung yung bata sa female, male sa voice. Lolly sa voice. anong tawag dito? Yung sa Monster voice. Female voice. Kayo male bang voice. yan? Rinig namin Monster Voice. Eme. Ayan. Para siyang yung nunong sa punso. Parang female version ng anong tawag dito ng kapre. Akala ko nga kanina, siya, female version ng tikbalang. Sige. Sige, Mondi, magsalita ka. Dahil ikaw ang bunot ngayon, ikaw na magpatuloy. Wala namang, hindi, ang naman kasi hindi ako masyadong sobrang duwag sa ganyan. Kumbaga yung pagka nakaka-encounter. Hindi ako si OA na, ganyan, hindi ganon. May one time na madalas ako maka-encounter sa church namin dati. Ewan ko lang kung kayo pero kadalasan yung mga ganyan na spirits, nasa church sila talaga. Oo. Tapos meron kasi doon sa church namin dati, ewan ko naalala ni tita yun. May balon doon, di ba? May balon. Siya, mataas siya, akyat ka doon, tapos may balon doon na nakasarado. Meron doon. Tapos may lungos sa lungos? Sa lungos ba yung sinasabi mo? Oo, sa lungos. Meron talaga doon. Umaano yung dibdib ko, di ba? Gumaganon siya, kinakwento. Siya kasi, meron talaga pa ako noon. Tapos tuwing dadaan ka doon sa may likod na, pinto doon, sa may, pagdadaan ka doon, talagang makakaramdam ka ng malamig, tapos kikilabutan ka. Dadaan ka lang doon. Maraming nang dumadaan doon, any time of the day, talagang malamig siya talaga pag dumaan ka. Pero walang kahit anong electric fan doon, walang aircon, pero malamig talaga. Hi, Ninong! Tapos, dahil nga, syempre, bata ako, hindi ko pa alam na
Meron akong laging kinakausap doon sa may tore, doon sa may balon. As in, naging ko siya, parang kaibigan ko siya, ganyan. Tapos, hindi ako nag-iisip na mali sa... Parang alam ko yan. Kumbaga, Parang hindi ko- alam ko yan Kasi ako tiga-alaga mo eh. Hindi ko alam, hindi ko iniisip na siya, na hindi pala siya buhay. So, kausap ko siya talaga lagi doon sa church. Doon sa taas, sa may tore, pag umaakyat ako. Tapos pina-realize lang nila sa akin na hindi siya totoo. Nung isang beses, nandun kami sa, di ba, may tore, tapos may square dito, parang bonfire siya sa taas. May pa-bonfire na square doon. Nandun kami, tapos katabi ko siya. Tapos kinakausap ko siya, yung mga ka-churchmate ko nagtataka, sino yung kausap ko. Doon ko lang na-realize na hindi pala tao yung kausap ko. Tapos nagtanong-tanong na ako kung ano ba dati yung church. Yung church pala na tinatayuan yung lugar na tinatayuan ng church namin, sementeryo pala siya talaga dati. So yung mga nakikita ko na bata na na tumatakbo sa gabi, hindi pala sila totoo pala. Mga pala sila talaga, ghost pala talaga sila. Tapos yung babae na yon na laging nandoon is, ang sabi sa akin ay namatay yon dahil sa rape. Yung babae na yun. Tapos dapat daw tinatanong ko, sinabihan nga nila ako, dapat tinatanong ko kung ano yung kailangan niya, bakit nandun pa rin siya? Kung ano ba kung gusto niya ba ng justice, parang gano'n. Kasi may gano'n daw kaya daw hindi umaalis sa lugar kasi humihingi pa ng tulong. Parang gano'n. Ewan ko kung naniniwala kayo sa gano'n, pero ayun. Tas yung isa naman is sa kwento naman ng tatay ko sa Pulilan, kasi marami talaga doon. Maraming mga kwento doon. Kung nakikita niyo yung mga horror house sa mga film, isa yung bahay sa Pulilan doon ginagawa kasi nakakatakot talaga yung lugar doon. Tapos yung bahay ng parents nung papa ko doon, parang yung salamin. Ewan ko kung naniniwala kayo sa portal pero kasi sa dalawang salamin yun magkaharap. Ganoon. Tapos pagka pumasok, Alam mo, bawal daw yun. kasi nga portal siya, kaya siya bawal. Portal talaga siya ng mga Superstitious believe bawal daw yung magkatapat na ay ng bawal. yung pinto sa pinto. Sa night, overnight sleep,